pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng Kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa Sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinapupundi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kikabuhian, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Cristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesu Cristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkaloob mong makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisikatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo. O poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin. Ang iyong pangakong pagtubos ay sundin, poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo ako, ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Siyon, kanyang iniligtas, bayang nasa Huday, muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat
at sa kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na kaniyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat ito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. Kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwat sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gawin din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Oh, pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Yeah. Palakpakan natin ng Panginoon sa hapong ito. Sabihin nga po ninyo, thank God I am blessed. Mas malakas. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, thank God you are blessed. Mas malakas. Sabay-sabay natin sabihin, thank God we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ng Panginoon sa hapong ito. Tunay ngang tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen? Ating napakinggan ng isang napakagandang kwento. At tayo ay tinuturuan ng napakagandang aral ng Panginoong Hesus. Ano ito? Ang pagiging mahabagin sa ating kapwa na kailangan tutulungan ko ang taong nangangailangan. Tingnan nga po ninyo ang inyong katabi. Tingnan nyo katabi ninyo. Tulog yan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kaibigan. Laksan nyo ulit para magising. Sabi mo, kaibigan. Mabait ka ba? O mabuti? Anong sagot? Wala dahil tulog. Yan. Alam niyo ho, tayong mga tao, hindi lang sapat na tayo ay mabait. Amen? Kailangan sasamahan niya ng pagiging Pagiging mabuti. Amen? Yan ang tanong ng eskriba sa ating Panginoong Hesus. Guro, anong gagawin ko para makapunta ako ng langit? Binalik ni Hesus ang tanong sa kanya. Ano ang nasasad sa kasulatan? Sumagot ang eskriba, ibigin mo ang Diyos ng buong mong puso, buong lakas. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At tumugon si Jesus, gawin mo yan at ikaw ay mabubuhay. Aba, mabait ang Pariseo. Bakit? Mabait ang eskriba. Bakit? Ay alam niya ang kautusan ng Diyos. At tinutupad niya ito, sa abot ng kanyang makakaya. Pero meron siyang ibinatong tanong kay Jesus, sino ang aking kapwa? Ayan na, isinalaysay na ng Panginoong Jesus ang kwento ng mabuting Samaritano. Kita mo, kahit sa ating mabuting balita, usong-uso ang huldapan. Iniwan ang lalaking ito na halos hubad na, walang awa, pati damit kinuha, at iniwang parang patay na. May dumating na saserdote. Alam niyo yung saserdote? Hindi po yung bote. Saserdote. Yan ang pari ng templo. Abay dumaan. Abay nung makita, alay lumihis ng daan. Aba, ay nakakahiya. Bakit? Nasa templo. Kaabilin-bilinan ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa, nakita nakahandusay, abay, lumihis ng daan. Sinong sumunod? Yung Levita. Ay, sino ang Levita? Ay, na seminarista. Sapagkat bago ka maging saserdote, maging Levita ka muna. Pero ano ang ginawa ng Levita? Tinignan lang din at nagpatuloy ng lakad. Parang walang nakita. Wala silang pakialam. Bahala ka dyan. Ayokong madamay dyan. Pero may isang taong lumabas. Sino yon? May dumadaan na isang Samaritano. Bakit kaya Samaritano ang ginamit ni Jesus? Sapagkat ang mga Hudyo at ang mga Samaritano ay magkaaway ho yan. Bago pa ho tayo ipinanganak, bago pa dumating ang Panginoong Hesus dito sa lupang ibabaw, ay magkagalit na ang dalawang ito. In short, they are mortal enemies. Kaya tinanin niyo sa Ebanghelyo ni San Juan, anong sabi ng babae kay Jesus? Hindi tayo pwedeng mag-usap, Hudyo ka, Samaritana ako. They are arch enemies.
Pero anong nangyari nung makita ng Samaritano ang isang taong halos patay na, isinantabi niya ang kanilang away. Isinantabi nila ang kanilang pagkakaiba. Isinantabi niya ang kanyang paniniwala at tinulungan ang taong ito. At anong ginawa ng Samaritano? Binuhusan ng langis. Ay, hindi ho basta-basta langis yun ha. Hindi yun hindi langis ng niyog yun ha. Yun ay olive oil, no? Sapagkat ang olive oil ay ginagamit sa paghilom ng sugat. Ay bakit namang alak? Ay sapagkat ang alak ay alcohol. Kaya kapag yan binusan mo, ay pinapatay mo na ang mikrobyo. Pero alam ko na pong iniisip ng iba, huwag nyo nang gawin. Ha? Kasi para mamatay pa ang mikrobyo, magiinom kami. Kagaling. Hindi gayon. Ha? Ito yung noong unang panahon pa. Ha? Hindi sa panahon ngayon. Sige, subukan yung uminom, sira ang atay ninyo. Babala po. Tapos ano pang ginawa? Okay na yun eh. Anong ginawa ng Samaritano? Binendahan pa. Okay na yun eh. Pero ano pang ginawa ng Samaritano? Dinalagay pa sa kanyang hayop at dinala pa sa bahay, panuluyan. Amen? Pwede nang hindi niya alagaan, pero nung sabi ng mabuting balita, inalagaan niya pa rin. At kinabukasan, nagbigay siya ng 2 denaryo. Alam niyo ba na ang katumbas ng 2 denaryo ay 2 araw na sahod niya sa kanyang ginagawang trabaho? At anong sabi ng Samaritano? Kapag kulang pa, babalik ako para bayaran ka. Kita mo na yan? Napakabait na Samaritanong yon. Kaya nagtanong si Jesus, tinanong niya ang eskriba, sino ang nagpakita ng habag? Hindi mabigkas ng eskriba ang pangalang Samaritano. Bakit? Hindi niya matanggap na isang Samaritano ang tutulong sa isang Hudyo. Kaya anong sinabi ng eskriba? Yung nagbigay, yung gumawa ng habag doon sa taong ninakawan. At anong sabi ng Panginoon, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Ay napakagandang paalaala iyon. Bakit? Sapagkat ako at tayo pinapaalalahanan na sa buhay natin, hindi sapat na tayo ay mabait. Kailangan sasamahan din ito ng pagiging mabuti. Ay halimbawa, pagkatapos ng misa, may nangyaring aksidente diyan paglabas ninyo. At nung makita mo yung naaksidenteng tao, kaaway mo. O di naman kaya, kung di mo naman kaaway, ay may utang sa'yo. Kung hindi naman may utang sa'yo, yung nagnakaw ng asawa mo. Yan. O di naman kaya yung naaksidenteng tao ang nagpaiyak sa puso mo. Yan. Ay anong gagawin nyo? Tutulungan ninyo? O tahimik. O, bakit? Abay, yung iba dyan isasabihin, buti nga sa iyo. Aba, kagaling. Hindi gayon. Kaya yan man ang pinakamabuti o yan man ang pinakamasamang tao, kapag may nangyaring hindi maganda at nangailangan ng tulong ko, tulong natin, tutulungan natin. Amen? Amen? Sapagkat ganyan si Jesus, wala siyang pinipili. Basta may nangailangan, tutulungan natin. Bakit? Sapagkat yan ang asal ng pagiging mabuti. Yan ang tamang asal ng pakikipagkapwa-tao. Hindi nakatingin kung anong estado, hindi nakatingin kung anong pinanggalingan, hindi tinitingnan kung ano man ang sinasamba mo. Basta ikay nangailangan, na doon agad tayo upang siya ay tulungan. Amen? So kahit kagalit mo yung na-aksidente, tulungan mo pa rin. Huwag mo sabihin, buti nga sa iyo. Aba, wag gayon. Sapagkat tandaan ninyo, hindi man matandaan ng tao ang ating mga ginagawang kabutihan, hindi malilimot ni Jesus Nazareno ang lahat ng kabutihang ginagawa natin. Amen? Kaya gumawa na tayo ng kabutihan habang tayo ay nabubuhay
Huwag nating hintayin pa na ikaw ay nasa banig na ng karamdaman. Hindi ka na makakagawa ng mabuti niyan. Hanggat tayo may hininga, hanggat tayo ay naririto at buhay sa lupang ibabaw, palaging maging mabait at palaging maging mabuti. Ang totoong deboto ay isang taong mabait. Amen? At ang isang totoong deboto ay hindi lang mabait, kundi isa ring mabuting tao. Amen? Amen? Kaya nga sa pagpapatuloy natin banal na misa ngayong habang ito'y hari nawa, ang ugaling pagiging mabait at pagiging mabuti naway laging sumaatin. At kung sino man ang mangangailangan ng ating tulong, huwag tayong magsabing hindi. Tumulong tayo sa abot ng ating makakaya, sapagkat ito ang asal ng tamang makikipagkapwa-tao. Ito ang totoong ugali ng isang deboto, ang pagiging mabuting tao at mabuting Kristiyano. Amen? 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 Pagpalain kayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Diyos Ama, upang matuto kaming magmahal sa kapwa gaya ng ipinakitang pagmamahal ng mabuting Samaritano sa taong nakahandusay sa daan. Batid ang ating mga kahinaan, sabihin natin, O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Para sa lahat ng namumunot, nagsisilbi sa simbahan, huwag nawa manatili sa kanilang pagpapahayag ang mensahe nilang pag-ibig. Bagkus, maipakita rin nawa nila ito sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Bumuo nawa ng mga makabuluhang programa ang mga kawani ng aming pamahalaan na siyang magpapaunlad ng pamumuhay ng lahat. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maging matatag nawa ang mga manggagawang kumakalinga sa mga may sakit, mga doktor, mga nurse at social workers. Makasumpong nawa sila ng galak at hinahon. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Makasumpong nawa ng mga mabubuting Samaritano ang mga kapatid naming nakahandusay sa daan, mga batang lansangan, mga biktima ng pang-aabuso at mga nasasakdal sa kalungkutan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang manatili kang nagsisikap na mahalin ka sa bawat taong aming makakasalamuha. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Pinyo, O Diyos naming Ama, kakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po naman itong ikaligaya. Mamarapatin mo sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ng iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay di naging naiba sa amin, bagamat di niya tinuraran ng aming pagkamasuwayain. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. Kahit kami, tunghayan mong may pag-ibig na tulad na pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik ng muli sa amin ng iyong kasiyahat, iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa namang hela nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. O Santo, Panginoon Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kaitaasan, pinapalang ang Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at waling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalat tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yuko ang inyong mga ulo, taas ang mga kamay, ilabas ang mga pababasbasan. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makakamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Jesus Nazareno, iligtas mo